Ang tunog ng mga bato at lupa na rumaragasang bumagsak sa takip ng lumang kabaong na gawa sa kahoy na pula ay parang tunog ng mga buto na nabibiyak sa loob ng dibdib ko. Ang asawa ko, si Aling Elena, nakahiga roon na malamig at nag-iisa. Ang dalawang anak kong lalaki, mga tagapagmana ng dugo niya, ay nakatayo mismo sa likod ko, lihim na tumitingin sa mamahaling relo na mekanikal at nagbubulungan. Hindi dahil sa sakit ng pagkawala ng ina, kundi dahil sa aling chairman ng bangko ang nagpadala ng wreath at kung sapat ba ang libing na ito para itago ang mga utang sa bonds na parang apoy na sumusunog sa kagubatan. Nakatayo ako sa gitna ng makapal na hamog sa Baguio, ang lamig ng kagubatan ng paine na dumidikit sa balat pero hindi kasing lamig ng katotohanang nangyayari sa harap ko. Ako si Mang Manuel, chairman ng Ginto Corporation, ang taong naghari-harian sa negosyo sa loob ng 40 taon. At ngayon, isa na lang akong matandang walang magawa na nakatingin sa nag-iisang babaeng walang kondisyong nagmamahal sa akin habang inililibing sa ilalim ng 3 talampakan ng lupa. Si Marco at Javier, ang dalawang anak kong ginto, isa ay CEO, isa ay financial expert. Nakasuot sila ng itim na branded na suit, nakayuko na parang malungkot, pero ang mata ay naglilibot sa mga bisita. Narinig ko nang malinaw ang bulungan nila. Matagal pa bang umiiyak ang matanda na, "Yan, malapit nang mag-expire ang oras para sa contract sa partner." Sagot ni Marco, malamig na boses. "Magtiis ka? Pag-uwi natin sa bahay ay pipilitin na nating pumirma ng power of attorney." Dagdag ni Javier, "Naguguluhan na ang mga shareholder." Umalingaw-ngaw ang tainga ko, dumadaloy ang dugo sa utak. Nag-alaga ako ng mga bubuyog sa manggas ko. Nag-alaga ako ng 2 demonyo sa loob ng bahay. Sa oras na yon, tumunog ng malakas ang cellphone sa bulsa ng dibdib ko. Mahaba at galit na vibration na parang kutsilyo na tumusok sa puso. Nanginginig akong kinuha ito. Maliwanag ang screen sa gitna ng kulay abo na paligid. Ang pangalang lumitaw ay nagpabagsak halos sa akin ng cellphone sa libingan. "Mahal kong asawa." Ang numerong yon ay patay na ng 3 araw. Ako mismo ang naglagay ng cellphone na yon sa drawer ng vanity table niya pagkatapos siyang mawala. Binuksan ko ang message, manhid ang daliri. "Hindi pa ako patay. Huwag kang maniwala kina Marco at Javier. Umuwi ka agad." Natigilan ako. Natigil ang hininga sa lalamunan. Umiihip ang hangin sa mga pine na parang tangisan ng kaluluwa. Tumingin ako sa bagong libingan tapos sa screen ng cellphone. May mali. May isang bagay na kakilakilabot na nangyayari. Dumadagundong ang puso ko na parang tambol ng digmaan. Pero bago magpatuloy, pakiusap lang, check muna kung nakasubscribe ka na sa channel at sabihin mo sa comments kung taga saan ka nanonood ng video na to. Ang suporta ninyo ang dahilan kung bakit ikukwento ko pa ang kwentong ito. Bago pa ako makapag-isip ng maayos, isang matigas na kamay ang humawak sa braso ko. Si Marco. "Tatay, masyadong makapal na ang lupa, masama sa kalusugan. Sumakay ka na sa sasakyan, kami na ang bahala sa natitirang ayos." Sabi niya, puno ng pag-aalala na parang mabuting anak, pero ang kamay niya ay parang bakal na nakakapit sa akin. Hindi niya ako sinusuportahan, ina-escort niya ako. Sumulyap siya sa screen ng cellphone ko, pero nauna ko nang patayin at isinuksok sa bulsa. "Tara na, tay." Sumunod naman si Javier sa kabilang side. "Umuwi na tayo para makapagpahinga. May family meeting pa. May mga importanteng papeles na kailangan ng lagda mo." Tiningnan ko ang 2 anak ko. Sa unang pagkakataon sa 68 taon ng buhay ko, natakot ako sa sarili kong mga anak na isinilang ko. Pinayagan ko silang akayin ako papunta sa itim na Mercedes na nakaandar na. Sa loob ng sasakyan, ang amoy ng mamahaling leather na halo sa amoy ng insenso sa damit ay nagpapanlumo sa akin. Ipikit ko ang mata, kunwaring pagod na pagod, pero sa isip ko, dumadaloy ang mga alaala ng araw na yun na parang baha. Nung ika-15 na ng buwan, galing ako sa business trip sa Cebu, tahimik na nakakatakot ang bahay. Si Marco ang sumalubong sa pinto, mukhang malungkot na malungkot. Wala na si nanay, tay. Bigla ang atake sa banyo. Tumakbo ako sa kwarto, nakita ko lang ang saradong kabaong. Sumigaw ako na gusto kong makita ang mukha ng asawa ko sa huling pagkakataon. Pero hinadlangan ako ni Javier. Matigas ang boses. Nahulog si nanay at nabugbog ang mukha sa bathtub, pangit na.
Huwag mo nang tingnan, Tay. Itago mo na lang ang pinakamagandang imahe niya sa puso mo. At naniwala ako dahil sobrang sakit, sobrang tiwala, akala ko gusto nila ang mabuti para sa akin. Pero ang message kanina ay nagpunit sa maskara ng pagiging mabuting anak. Hindi pa ako patay. Sino nga ba ang nasa libingan? At kung buhay pa ang asawa ko, nasaan siya? Umalis ang sasakyan sa sementeryo, iniwan ang bagong tambak na libingan at ang mga kakilakilabot na sikreto na unti-unting nahahayag. Hinigpitan ko ang hawak sa cellphone sa bulsa. Hindi na to bahay. Pugad ito ng demonyo at ako mismo ang papasok. Dumaan ang Mercedes sa mabibigat na bakal na gate ng subdivision. Tahimik ang makina, pero sa akin, parang pinto ng impyerno nakakasara lang sa likod ko. Ang lumang French-style na bahay sa gitna ng pine forest, na akala ko noon ang pinakamasayang pugad namin, ngayon ay nakakatakot na madilim. Ang mga hydrangea na tinatanim mismo ng asawa ko ay nalalantana, kulay abo sa ilalim ng hamog ng hapon sa Baguio. Binuksan ni Marco ang pinto ng sasakyan para sa akin. Maalaga ang galaw, pero ang mata ay nag-scan sa paligid, nagbibigay senyas sa security. Napansin ko agad ang kakaiba. Ang dating mga katulong, ang kusinero, ang hardinero, mga kasama namin sa loob ng 10 taon, ay nakayuko, iniiwasan ang tingin ko. Sa halip ay mga bagong mukha, nakasuot ng uniforme ng security, pero mukhang matigas at mapanlin lang. Titig na parang hayop na nangangaso. Hindi sila roon para protektahan ako, para bantayan ako. Pasok ka na sa loob, Tay. Magpahinga ka muna, sabi ni Marco. Pilit na may respeto ang boses. Naghihintay si Attorney Reyes sa sala, kailangan nating ayusin ang mga papeles para sa transfer ng power. Baka magkagulo ang mga shareholder kung matagal. Shareholder? Bulong ko, tuyot ang lalamunan. Hindi pa malamig ang higaan ng nanay ninyo. Negosyo pa rin, Tay, sagot ni Javier. Nilalaro ang butones ng cufflink na ginto na may diamante. Ayaw din ni nanay na mawala ang kumpanya dahil sa pagkaantala mo. Sumiklab ang galit sa dibdib ko pero pinigilan ko. Mainit pa ang message ng asawa ko sa bulsa. Huwag kang maniwala kina Marco at Javier. Hinawakan ko ang dibdib, kunwaring natumba. Puso ko, sumasakit ang puso ko, kailangan ko magpahinga. Ang gamot ko nasa kwarto. Nagkatinginan sina Marco at Javier, may bahid ng duda sa mata. Tawagan ko ang doktor, sabi ni Marco. Huwag. Sigaw ko tapos agad na pinakalmahan ng boses. Naantig lang ako masyado. Pahinga lang ako sa kwarto ng 1 oras, walang makakaistorbo, gabi na ako pipirma. Nagdalawang isip sila sandali, tapos tumango. Sige, pahinga ka muna, Tay. Ipapadala ko ang lugaw na bird's nest mamaya. Umakyat ako sa hagdanang gawa sa oak, mabigat ang bawat hakbang. Naramdaman ko ang titig nila sa likod ko, malamig at puno ng plano. Pagpasok sa master bedroom, sinara ko ng mahigpit ang pinto. Matigas na tunog ng lock. Sumandal ako sa pinto, hingal na hingal. Amoy pa rin ang lavender perfume ni Elena sa kwarto. Lahat ng gamit ay nasa dating pwesto na parang kakaalis lang niya, pero wala akong oras para malungkot. Ang pangalawang message, sa likod ng painting na Tung Hak Dien Nien, tumakbo ako sa malaking hand-embroidered na painting na nakasabit sa harap ng kama. Regalo yon sa ika-30 anniversary namin ng kasal, nakasabit doon sa loob ng maraming taon, pero hindi ko naisip na may nakatago sa likod. Nanginginig akong tinanggal ang painting. Lumipad ang alikabok, lumitaw ang maliit na wall safe. Lumang model, walang fingerprint, puro mechanical code. Ang code. Ipinikit ko ang mata, hinanap sa memorya. Ang araw na nanalo kami sa unang loto. Hindi ang araw ng kasal, hindi ang kaarawan ng mga anak, kundi ang araw na nagpabago sa buhay namin mula mag-asawang nagtitinda sa kalye hanggang sa yumaman at nagbigay daan sa trahedya ngayon. 18/9/1988. Inikot ko ang dial, click, bumukas ang pinto. Walang pera, walang ginto, walang titulo. Isang lumang iPad at makapal na sobre lang. Kinuha ko ang iPad, nanginginig ang kamay na halos mahulog. May battery pa. Binuksan ko. Iisang video file lang, nakasave noong ika-15, araw na nawala si Elena.
Pinindot ko ang play, malinaw na parang cruel ang imahe. Naka-hidden camera sa sulok ng banyo, kitang-kita ang buong view. Si Elena, nakaupo sa upuan, pagod, pero mukha pang healthy. Pumasok sina Marco at Javier, may dala si Marco na usok-usok na bird's nest soup. Inumin mo to para makalakas ka, Nay, sabi ni Marco. Tunog concerned at mabuting anak sa video. Ayaw ko, pagod na ako. Itinaboy ni Elena. Inumin mo na, Nay, sabi ni Javier nang may galit, mapilit. Pinaghirapan namin to. Huwag mo kaming biguin. Huminga ng malalim si Elena, kinuha ang baso. Tiningnan niya ang dalawang anak, puno ng pagmamahal at tiwala, tapos ininom ng tuluyan. Tinakpan ko ang bibig para hindi makawala ang hikbi. 5 minuto sa video, nakita kong hinawakan ni Elena ang tiyan. Natumba siya sa malamig na tiles, nagsimulang mangisay ang katawan. Ang dalawang anak ko, mga binayaran ko ng milyon para mag-aral sa abroad, mga tinuruan ko ng business ethics. Ano ang ginawa nila? Naka-cross arms lang sila, malamig. Tiningnan ni Marco ang Patek Philippe watch niya na countdown. Kinuha ni Javier ang cellphone, hindi tumawag ng tulong. Binuksan niya ang camera, idinikit sa mukha ng nanay namin na namumula at baluktot sa sakit. I-frame ng maayos, sabi ni Marco. Malinaw na narinig sa recording. I-send kay Lito para confirmation na tapos na. Wala nang makakaharang na matanda, madali na ang matanda. Tiningnan ko si Elena na mangisay ng huli, tapos tumigil. Nakatitig ang mata niya ng diretso sa hidden camera, parang nakikita niya ako sa kaloob-looban. Natapos ang video, nag-black ang screen, sumalamin ang mukha kong matanda at puno ng luha. Pinatay nila ang nanay nila, malupit at walang awa, at balak nilang ilibing ang katotohanan kasama ng katawan niya sa ilalim ng lupa. Pero kung totoo ang video, ano ang ibig sabihin ng hindi pa ako patay? Patay na ba talaga siya? O may naglalaro sa akin? Parang sasabog ang ulo ko. Kinuha ko ang sobre sa tabi ng tablet. Ang sulat ni Elena ay nanginginig. Madali na parang sinusulat sa huling sandali bago mapilit uminom ng lason. Manuel ko, kapag nabasa mo to, baka wala na ako. Huwag kang umiyak, mag-isip ng malinaw. Ang mga anak natin hindi lang pasaway, demonyo sila. Si Marco at Javier ay nalugi sa bonds at crypto ng mahigit 500 milyong piso. Lihim nilang ibinenta ang Ginto Corp sa isang syndicate ng money laundering na pinamumunuan ni Lito. Nadiskubre ko na ginagamit nila ang wooden containers ng kumpanya para mag-smuggle ng illegal goods. Balak ko sanang i-report sa pulis pero nadiskubre nila, papatayin nila ako para matakpan at ikaw ang susunod. Hindi na mahalaga ang yaman. Ang buhay mo ang pinakamahalaga. Tumakas ka, huwag kang maniwala kahit kanino sa bahay na to. Nahulog ang papel mula sa kamay ko, lumipad sa sahig na parang tuyong dahon. 500 milyong piso, money laundering, contraband. Isang buhay na pinaghirapan ko mula wala. Mula pawis at luha, pinangangalagaan ang reputasyon na parang matamis mo. Ngayon, naging kasangkapan na lang sa krimen. At ang dalawang anak ko, ibinenta na ang kaluluwa sa demonyo. Tiningnan ko ang kamay ko, ang kamay na nagtambak ng lupa sa libingan ng asawa. Wala nang sakit. Lampas na sa limit ang sakit. Naging malamig ito, matalim na parang kutsilyo ng operasyon. Galit. Kinuha ko ang sobre at tablet, ibinalik sa safe pero natigilan. Hindi ligtas dito. Dapat may ibang paraan. Naalala ko ang titig ni Elena sa video, puno ng galit. Naghanda siya para sa sandaling to. Nag-iwan siya ng daan para mabuhay ako kahit manipis. Sa labas ng pinto ay may yabag na nag-aabang, tumigil ang sapatos sa harap ng pinto ko. Nakikinig sila. Pinunasan ko ang luha. Ang mukha ko sa salamin ay hindi na ang dating mabait na Mang Manuel. Mukha to ng isang tatay na wala nang natira kundi isang layunin. Parusahan ang mga salarin kahit dugot laman pa. Bumukas ang pinto pagkatapos ng 3 katok na matigas. Walang pahintulot. Parang pagpasok sa selda ng bilanggo, hindi sa kwarto ng may-ari. Pumasok si Atay Reyes. Kaibigan ko siya mula pa noong bata. Nagbahaginan kami ng instant noodles noong mahirap pa. Nag-inuman kami ng maglist ang Ginto Corp sa stock exchange. Pero ngayon, hindi siya makatingin sa mata ko. Kasama niya si Marco, may dala na makapal na folder sa crocodile leather case. Mang Manuel,
Sabi ni Atty. Reyes, mababa ang boses na kunwaring malungkot pero halata ang pilit. Alam ko hindi ito ang tamang oras pero malala ang sitwasyon ng kumpanya. Bumagsak ang stocks pagkatapos ng balita tungkol kay Aling Elena. Umupo ako sa gilid ng kama, nanginginig ang kamay na hawak ang malamig na tasa ng tsaa. Tiningnan ko ang matandang kaibigan tapos ang panganay kong anak. Isang bad acting. Reyes, bulong ko. Hindi pa 6 na oras mula nang ilibing ang asawa ko. Natigilan si Atty. Reyes sandali, lihim na pinunasan ng pawis sa noo kahit naka-aircon sa 20 degrees. Si Marco ay nasa likod niya, may kamay sa balikat ng matanda na parang paalala o banta. Kaya na nga kailangan nating kumilos agad, Mang Manuel. Itinulak ni Atty. Reyes ang folder sa akin. Ito ang amended will at full share transfer. Si Aling Elena, bago siya nawala, may wish na maagang i-take over ni na Marco at Javier para makapagpahinga ka na. Pirmahan mo na to para maiwasan ang estate tax. Mataas yon, alam mo naman. Wish na iwasan ang buwis. Halos matawa ako ng malakas. Mapait na tawa na natigil sa lalamunan. Pinilit uminom ng laso ng asawa ko, kinunan ng video na parang hayop. At ngayon, ginagamit nila ang salitang wish niya para agawin ang buong pawis ko. Tiningnan ko ang papeles, sumasayaw ang mga letra, unconditional transfer, waive voting rights, all real properties. Tumingala ako kay Atty. Reyes. Sa mata niya ay takot. Pinipigilan din siya o natupok na ng sakim ang 30 taong pagkakaibigan? Kahit ano pa, hindi ko mapipirma. Pero kung tatanggi ako ng diretso sa saradong kwarto na to, sino ang magsasabi na hindi magiging totoo ang atake sa puso ko dahil sa isang injection? Nagsimulang umubo ako. Matagal na to yung ubo, mahina. Natapon ko ang tsaa sa sahig. Nabasa ang makintab na sapatos ni Marco. Malabo na ang mata ko? Ano to? Hawak ang dibdib. Atty. Reyes, hindi ko mabasa. Umiikot ang ulo ko. Bigyan mo ako ng gamot sa puso. Kumunot ang noo ni Marco. Malamig ang titig na sinusuri ang bawat ekspresyon ko. Ipinikit ko ang mata, hinayaang mahulog ang katawan sa unan, hingal na hingal. Hayaan niyo akong magpahinga, bulong ko ng pinakamahina. Bukas ng umaga, maliwanag na ang mata ko, pipirma ako, pangako ko. Tahimik na parang libingan sa ilang segundo. Naramdaman ko ang hininga ni Marco malapit sa mukha ko. Sinusuri niya kung totoo o peke. Sa wakas, tumayo siya. Sige, bukas ng oat nini, huwag mo kaming biguin, tay. Umalis ang yabag, sumara ang pinto. Nanatili akong nakahiga, hindi nagbukas ng mata. Alam ko, buhay pa ang kamera sa kwarto. Naghintay ako ng 1 oras, 2, 3. Tumunog ang grandfather clock sa sala ng 2:00 ng madaling araw. Tahimik ang buong bahay. Pero alam ko, tahimik yon ng bitag na handa ng sumara. Dahan-dahan akong bumangon, isinuot ang sutlang pajama, sadyang naglakad na parang matandang hindi makatulog na naghahanap ng tubig. Walang ilaw, hinaplos ko ang dilim pababa ng hagdan. Dumaan sa sala, diretso sa wine cellar. Walang kamera doon. Hindi akalain ni na Marco at Javier na pupunta ako roon dahil 5 taon na akong tumigil sa pag-inom ayon sa payo ng doktor. Amoy amag, kahoy na oak at alikabok. Dumaan ako sa mga mamahaling French wine na ginagamit nila para sa bisita. Sa pinakaloob na sulok, may lumang toolbox para sa pag-aayos ng sasakyan. Mula nung ako pa ang naglilinis ng lumang motor, nanginginig ang kamay ko sa dilim, box ng wrenches, screws. At eto na, sa ilalim ng basahan na puno ng grasa, nahawakan ko ang matigas at malamig. Parihaba, maliit, Nokia 110, ang brick. Ang lumang telepono na lihim na itinago ni Elena dito 3 buwan na ang nakalipas. Noon ay tinawanan ko siya na OA siya, paranoid. Ngayon, ito ang tanging lifeline ko. Inilagay ko ang backup SIM na nakatape sa likod. Nag-ilaw ang monochrome screen na berde. May 2 bar pa ng battery. Pinindot ko ang number. Iisang contact lang sa phone book, Mang Teban. Matagal na ring. Hello! Makapal at magaspang ang boses sa kabilang linya pero gising na gising, walang antok. Ako si Manuel, bulong ko, pinipigilan ng takot. Tahimik sandali sa kabilang linya. Mas maaga ka pang tumawag kaysa inaasahan ko. Akala ko pag alis mo sa Baguio agad.
Pinatay nila ang asawa ko. Pumiyok ang boses ko. Teban, nakita ko na ang video. Kalmahan mo. Malamig na parang kutsilyo ang boses ni Mang Teban, pinutol ang gulat ko. Pakinggan mo ako, huwag kang magsalita pa sa telepono. May bugs ang buong bahay mo, kwarto, sala, pati CR. Naghan ako, tumingin sa dilim ng cellar. Bukas ng 9:00, matigas na sabi ni Mang Teban. Tanggalin mo ang buntot ng security, huwag mong gamitin ang sasakyan sa bahay, huwag mong dalhin ang smartphone. Saan tayo magkita? Sa lumang Poe Place, yung dati mong dinala si Aling Elena noong nagsisimula pa lang tayo. Hihintayin kita. Tut tut tut. Natapos ang tawag. Tinanggal ko ang SIM, tinanggal ang battery, ibinalik ang phone sa ilalim ng toolbox na madumi. Tumayo ako sa dilim. Naririnig ang tibok ng puso ko. Malamig ang cellar pero apoy ang dibdib ko. Tahimik akong bumalik sa kwarto. Nahiga, hinila ang kumot hanggang leeg. Sa labas ng hallway, patuloy ang yabag ng security. Parang countdown ng kamatayan ang tunog ng sapatos sa kahoy. Ang bahay na, bawat brick, bawat haligi, pera ko ang nagpagawa. Bawat puno sa hardin, tanim ng asawa ko. Pero ngayon, parang daga ako na nakaikot sa sarili kong bitag. Ang 2 anak ko, mga batang binuhat ko, tinuruan maglakad at magsalita. Ngayon, nakaupo sila sa isang sulok ng bahay na baka nagtaas ng baso ng wine para ipagdiwang na malapit nang maalis ang tatay nila sa daan para maangkin ang lahat. Tumingin ako sa kisame na madilim. Baligtad na tumutulo ang luha, maalat. Sige mga anak, kung gusto ninyo ng laro ng buhay at kamatayan sa tatay ninyo, ipapakita ko sa inyo kung bakit nakaligtas ako sa panahon ng kahirapan, sa mga bagyo ng pera para makabuo ng negosyong to. Bukas, ang mangkok ng po ay hindi lang almusal. Ito ang unang pagkain ng bagong tao sa loob ko. Tao na wala nang natitira. 8:00 ng umaga, bumaba ako ng hagdan, hawak ang rail, sadyang nanginginig ang paa ng higit sa normal. Nakaupo sina Marco at Javier sa hapagkainan, harap nila ay mga financial reports na puno ng numero. Pagkakita sa akin, tumigil sila, sinusuri ako na parang scanner. Mas maganda na ba ang pakiramdam mo, Tay? Tanong ni Javier, hindi tumitingala. Ano bang maganda? Sagot ko, tuyot ang boses, kunwaring umuubo. Kagabi na panaginipan ko si nanay, nakaupo siya sa simbahan ng Our Lady of Perpetual Help, umiiyak na malamig daw at hindi makapagpahinga. Kumunot ang noo ni Marco, halatang inis. Puro pamahiin. Pag natapos mo na ang pagpirma, pwede ka nang pumunta kahit saan. Hindi. Umiling ako ng malakas, matigas, pero mahina ang boses. Kailangan ko munang ipagdasal si nanay. Anumang papeles, pipirma ako, pero kung hindi mapayapa ang loob ko, walang silbi ang lagda. Pupunta ako sa simbahan sandali tapos uuwi na. Hindi ba ninyo ako papayagang gawin ang huling obligasyon bilang asawa? Nagkatinginan sila. Ang dahilan ng pananampalataya at respeto sa namatay ay pinakamalakas na sandata sa bayang ito. Hindi nila matanggihan nang hindi magmukhang walang hiya sa harap ng mga katulong. Sige, huminga ng malalim si Marco, itinupi ang report. Pero sasama ang 2 security. Mahina ka pa, baka madapa ka. Escort, magandang salita para sa pagbantay. Tumango ako, ngumiti sa loob. Mali pa rin ang pagtingin nila sa akin. Akala nila, matanda lang akong naniniwala sa Diyos. Huminto ang sasakyan sa harap ng Basilica Minore del Santo Niño. Siksika ng turista sa simbahan. Usok ng insenso, tunog ng kampana at gulo ng tao, perpektong maingay. Bumaba ako, nakapalibot ang 2 matigas na security. Maghintay kayo rito. Itinuro ko ang main door na malayo sa kuryente, kung saan nagkakagulo ang mga tao. Mag-iilaw ako para kay Mrs. Magdadasal para sa kapayapaan niya. Ayaw ko ng masamang enerhiya sa loob. Huwag kayong pumasok. Nagdalawang isip sila, pero nakita ang dami ng tao. Tumango sila. Kahit papaano, limitado ang labasan ng simbahan, at ako, 68 taong gulang na may sakit sa puso, saan ako tatakbo? Sumali ako sa karamihan. Pagkakubli sa likod ng malaking estatwa ng santo, hinubad ko ang mamahaling coat at itinapon sa donation box. Kinuha ko sa bag ang lumang jacket na kulay abo at cap na may malaking brim. 10 segundo. Mula kay Chairman Manuel na marangal, naging ordinaryong pilgrim na matanda.
Hindi sa main door ako lumabas, dumaan ako sa kusina kung saan naghahanda ng vegetarian food ang mga deboto, tapos lihim na lumabas sa side door patungo sa maliit na eskinita sa likod. Dumadagundong ang puso ko, hindi dahil sa sakit kundi sa adrenaline ng pagtakas. May naghihintay na grab motorcycle. Sumakay ako, hinampas ang balikat ng driver. Sa lumang Paho Place, sabi ko, bilis, dagdagan ko pa. Nasa likod ng maliit na burol ang Paho Place, dilaw na pader na kupas na sa panahon. Ang amoy ng beef broth ay nagbalik sa akin sa mga araw na mag-asawa kaming naghahati ng isang mangkok ng pho. Pero ngayon, malamig na ang pho sa harap ko, puti na ang mantika sa ibabaw. Hindi ko malunok. Sa harap ko ay si Mang Teban. Mas matanda siya sa inaasahan ko, puti na ang buhok, balat na nasunog ng araw at hangin ng maraming taon bilang detektib, matalim ang mata na parang kutsilyo bago ilagay sa mesa ang itim na folder. Walang bati, walang kwentuhan, basahin mo, sabi niya nang maikli. Malalaman mo kung bakit kailangan ng mga anak mo ang upuan mo bilang chairman. Binuksan ko ang folder. Una, litrato ng mga container ng Ginto Corp sa pier ng Manila. Pangalawa, litrato ng loob, guwang ang kahoy at puno ng vacuum-sealed plastic packs. Shabu! Bulong ni Mang Teban, pero parang martilyo ang salita sa ulo ko. Hindi lang utang ang problema ni na Marco at Javier. Ginawa nilang front ang kumpanya mo para sa international drug trafficking. Nanginginig ang kamay ko na nahulog ang papel sa mesa. Export ng kahoy? Utal ko. Perfect cover. Ang 40 taong reputasyon mo ang nagbigay ng free pass sa customs. Pero dahil nalugi sila sa crypto at utang sa sindikato, dinagdagan nila ang shipment at dosage. At nadiskobre ito ni Aling Elena. Binuksan ni Mang Teban ang susunod na pahina, laboratory result. Ito ang sample ng soup na itinago niya sa mini fridge sa kwarto niya. Kinuha ko ayon sa backup message niya bago mawala ang contact. Napahinto ako sa paghinga. Poison. Itinuro niya ang pulang letra. High dose na may malakas na sedative. Ipinikit ko ang mata, bumalik ang imahe ni Elena na nangisay sa video, sinira ang puso ko. Humitit si Mang Teban ng tabako, nagbuga ng usok. Sa palagay ko, alam na ni Aling Elena na papatayin siya. Baka naghanda siya ng fake death gamit ang gamot na magpapahinto pansamantala sa tibok ng puso. Pero hindi niya inakalang ganoon katindi ang kalupitan ng mga anak. Ginamit nila ang totoong lason. Patay na siya bago niya maisakatuparan ang plano. Parang asin sa sugat ang mga salita niya. Nag-isa siyang lumaban hanggang huling hininga. Ako, nasa business trip, abala sa mga malalaking deal habang hinaharap niya ang mga lobo sa sariling bahay. May pa! Bumaba ang boses ni Mang Teban, lumapit sa mesa. Si Lito ang big boss sa likod ng 2 anak mo, sindikato sa border. Binigyan kanya ng deadline. Kung hindi mo matransfer ang power ngayong linggo, ikaw naman ang madidisgrasya o bigla ang atake, depende sa mood niya. Tiningnan ko ang kamay ko, dating pumipirma ng bilyon-bilyong kontrata, ngayon ay walang lakas sa harap ng death sentence. Ano ang gagawin ko? Tanong ko. Malamig na, wala nang takot, galit na lang. Kinuha ni Mang Teban sa bulsa ang itim na ballpen at maliit na device na parang buttons. Ang pen na to ay nagre-record ng 24 oras straight. Ang button na to ay emergency GPS. Isinuksok niya sa kamay ko, nagniningas ang mata. Kailangan mong bumalik sa bahay na yon. Dapat mong gampanan ang papel ng mabuting tatay sa huling pagkakataon. Papag-usapan mo sila. Papasukin mo sila sa bitag na magko-confess ng krimen nila. Ang salita mula sa bibig nila mismo ang pinakamalakas na ebidensya para makulong sila at mailigtas ka sa batas. Bumalik sa pugad ng tigre. Tama. At isa lang ang pagkakataon mo ngayong gabi. Kung nabigo ka, ang mangkok ng peso na to ang huling sabayan natin. Hinigpitan ko ang hawak sa pen. Malamig pero nagbibigay ng kakaibang lakas. Tumayo ako. Iniwan ang 500,000 piso sa mesa sa tabi ng hindi hinawakan na po. Salamat, Teban. Isinuot ko ulit ang cap, lumabas sa Paho Place. Dilaw pa rin ang araw sa Baguio, pero kulay abo na ang mundo sa loob ko. Babalik ako sa bahay,
Kakain ako ng huling hapunan kasama ang mga anak na isinilang ko at tatapusin ko ang trahedyang ito gamit ang kalupitan na itinuro nila sa akin. Bumalik ako sa pugad ng tigre nang tuluyang lumubog ang araw sa likod ng mga puno ng pine. Madilim ang bahay, tanging dilaw na ilaw mula sa sala na parang mata ng demonyo na nakatingin. Ang dalawang security sa gate ay nagulat nang makita akong bumaba mula sa taxi pero agad na nagbantay. Nawala nila ako sa simbahan at sigurado akong pinagalitan sila ni Marco ng husto. Pumasok ako sa bahay, pagod na pagod ang itsura, nakayuko ang balikat na parang nabibigatan ng buong mundo. Nasa bulsa ang kamay, hinigpitan ng hawak sa recording pen na ibinigay ni Mang Teban. Naka-on na ito. "Saan ka galing at matagal ka?" Sigaw ni Marco mula sa sala, galit na hindi na itinago. "Muntik na kaming magpaalam sa pulis na nawawala ka." "Nakahanap ako ng kapayapaan," sagot ko, mahina at pagod ang boses, malabo ang tingin sa kanya. "Mabisa si nanay," sabi niya sa akin, "bitawan ko na." Natigilan si Marco, may kidlat ng kasakiman sa mata. "Bitawan? Ibig sabihin matanda ka na." Huminga ng malalim, naupo sa leather sofa. Nandun pa rin si Atenor Reyes na naghihintay na parang buwitre sa bangkay. Ang pera, hindi naman madadala sa libingan. Wala na si nanay, ano pa ang silbi ng upuan ko bilang chairman? Ngayong gabi, pipirma ako. Si Javier na nakaupo at nagte-text sa sulok, biglang tumayo na parang spring. "Totoo ba yan, Tay? Buong transfer?" "Buong buo." Tumango ako, tingin sa kawalan para sila na ang bahala. "Gusto ko na lang umuwi sa probinsya, magtanim ng gulay, mag-alaga ng manok." Nagbago agad ang hangin sa kwarto. Nawala ang tensyon, pinalitan ng masaya na halos abnormal. "Maganda yan. Alam naming matino ka, Tay." Nagpalakpak si Javier tapos sigaw sa katulong. "Tawagan ng 5-star restaurant, ipa-deliver dito agad. Buksan ang 1995 red wine sa cellar." "Kuya," bulong ni Marco, pilit na pinapanatili ang pagiging seryoso. Bago pa lang nawala si nanay. "Ano ba? Gusto rin ni nanay na masaya at successful ang mga anak?" Tumawa ng malakas si Javier, namumula ang mukha sa excitement. "Historic event ito para sa Ginto Corp, dapat ipagdiwang." Tahimik akong nanood sa dalawang anak ko na sumasayaw sa ibabaw ng libingan ng nanay nila na hindi pa natutubuan ng damo. Malamig ang dibdib ko. Natunaw na ang huling butil ng pagmamahal, ang huling pag-asa na naligaw lang sila. Natira na lang ang pagkasuklam. Inilabas ang hapunan sa mahabang mesa ng Nara, Wagyu beef na may gold leaf, Alaskan lobster, red wine na kulay dugo. Lahat ay eleganteng inayos sa ilalim ng kristal na chandelier, ganap na kaiba sa portrait ni Mrs. sa altar sa kabilang kwarto na malamig. Ako ang nakaupo sa ulo ng mesa, sa harap ko ang transfer papers at Montblanc pen ni Atenor Reyes. Nakaupo sina Marco at Javier sa gilid, may baso ng wine na puno. Kumakain sila ng marahas, ingay ng kutsara at tinidor sa pinggan. Nagkukwentuhan tungkol sa beach resort projects, sa mga bagong supercar na bibilhin, sa kung paano itatapon ang matatandang shareholder sa board. Nakalimutan na nila na nandun ako or itinuring na patay na ako. Hindi ako humawak ng kutsara, tinitingnan ko lang sila, sinusuri ang bawat galaw, bawat tingin. Kailangan kong magsalita sila, kailangan ko ng ebidensya. "Mga anak ko," sabi ko. Nanginginig ang boses, pinutol ang tawa ni Javier. Tumigil sila. Inis ang tingin sa akin. Noong nagsisimula pa lang tayo, mag-asawa kaming naghahati ng isang pack ng instant noodles. Iniwan niya sa akin ang sabaw lang. Sabi niya, "Kainin mo na para makalakas ka at makapagpayaman para sa mga anak." Inilagay ni Marco ang baso, huminga ng malalim. "Paulit-ulit na kwento nung unang panahon, Tay. Iba na ang panahon ngayon. Lobster ang kinakain, sino bang kakain ng noodles?" Gusto ko lang itanong, diretso kong tiningnan si Marco sa mata, parang sinaksak ang kaloob-looban niya. "May tinatago ba kayo tungkol sa pagkamatay ni nanay?" Kagabi, nagpakita siya sa panaginip ko, umiiyak ng malakas. Sabi niya, sumasakit ang tiyan niya, may nanakit sa kanya. Tumahimik ang paligid. Natigilan si Marco sandali, pero ngumiti siya ng mapanlinlang, nakakatakot ng ngiti. "Naguguluhan ka na yata dahil matanda ka na. Sinabi ng doktor na stroke.
Inayos namin ang libing ng pinakamabuti sa Baguio. Anong gusto mo pa? Tumingin ako kay Javier. Ikaw? Ikaw ang kumuha ng video at litrato sa huling sandali niya. May sinabi ba siya? Chumismis si Javier, puno ng pang-uuyam. Ano bang sasabihin, Tay? Mabilis at mapayapa ang pag-alis niya. Huwag kang maging superstitious, baka dumating pa ang sakuna. Pirmahan mo na para matapos, may flight pa ako sa Hanoi para makipagkita sa partner. Sa investor. Muntik niyang masabi ang money laundering. Patuloy ang pagre-record ng pen sa bulsa ko pero hindi pa sapat. Kailangan ko ng malinaw na pag-amin. May kirot pa rin sa loob ko. Itinulak ko ng kaunti ang papel. Kung hindi malinaw ang dahilan ng pagkamatay ni nanay, hindi ako makakapirma. Natatakot ako. Natatakot na baka nagawa ninyo ang isang malaking kamalian. Nanigas ang mukha ni Marco, binagsak ang kutsara at tinidor ng malakas. Nawala na ang maskara ng mabuting anak. Matandang to, galit na sigaw, hindi na tinawag na tatay. Huwag kang magpakalabis. Akala mo may choice ka pa? Pirmahan mo na, kung hindi, gagamitin namin ang matinding paraan. Matinding paraan? Tanong ko ulit, kalmado na nakakagulat kahit sa akin. Katulad ng ginawa ninyo kay nanay? Tumayo si Javier nang bigla, binagsak ang mesa. Oo, at ano ngayon? Matanda na at madaldal, ayaw pumirma ng guarantee sa loan, kaya kailangan niyang mawala. Ikaw rin, pirmahan mo na to, tapos kung gusto mo pang mabuhay ng ilang taon, tumahimik ka na lang. Maganda, sinabi na mismo ng bibig nila, sapat na. Naramdaman ko ang pag-alis ng bigat sa dibdib ko. Hindi dahil sa atake sa puso, kundi dahil sa ginhawa ng mga ngaso na nahulog na ang biktima sa bitag. Nanginginig na itinulak ni Aterciona Reyes ang pen sa akin. Pirmahan mo na, Mang Manuel, wala ka ng laban sa sitwasyon na to. Kinuha ko ang pen. Nakatingin sina Marco at Javier sa kamay ko, nagniningning ang mata sa kasakiman. Pinipigilan nila ang hininga habang hinihintay ang lagda na magpapasya ng bilyon. Inilagay ko ang dulo ng pen sa papel pero hindi ako pumirma. Gumuhit ako ng malakas na diagonal line, pinunit ang transfer document. Ano yung ginagawa mo? Sigaw ni Marco. Dahan-dahan kong kinuha ang cellphone mula sa bulsa. Ang cellphone na nakatanggap ng message sa sementeryo. Binuksan ko ang message at itinapon ito sa mesa, dumulas hanggang sa harap ni Marco. Sunod, kinuha ko ang tablet mula sa bag, ang mula sa hidden safe at ibinagsak sa mesa ng malakas. Ano naman to? Sigaw ko, malakas at matigas na boses, wala nang kunwaring panginig. At pati ang video sa safe na akala ninyo ay nailibing na ng tuluyan. Nagliwanag ang screen ng cellphone sa message, hindi pa ako patay. Naging tahimik ang eleganteng dining room na parang morgue. Nakatingin si Marco sa screen, maputla na parang walang dugo. Nahulog ang baso ni Javier sa sahig, nabasag ng malakas. Ang pulang alak ay kumalat sa kahoy, parang dugo noong araw na yon. Sumandal ako sa upuan, tinitingnan ng takot sa mata nila at ngumiti. Tapos na ang family dinner na to. Biglang naging matigas ang hangin sa kwarto, parang nawala ang oxygen. Ang amoy ng alak sa sahig ay halo sa amoy ng takot mula sa sarili kong mga anak. Nakatingin si Marco sa hindi pa ako patay, nanginginig ang mata. Nag-iisip ang utak niya na dating nagplano ng bilyon-bilyong deal pero walang sagot. Nakalagay na ang katotohanan sa mesa. "Ilock ang pinto!" Sigaw ni Marco, galit pero halatang natatakot. 2 security ang tumakbo, sinara ang main door at bintana. Tunog ng lock na parang naglo-load ng baril. Natapon ni Aterciona Reyes ang Montblanc pen sa sahig. "Ano ba ang balak ninyo? Tatay ninyo, yan!" "Tumahimik ka!" Sigaw ni Javier, sinipa ang upuan niya, tumakbo papunta sa akin. Ang dating guwapong mukha ay ngayon ay baluktot na parang demonyo na natanggal ang balat ng tao. "Matandang senil," sabi ni Marco nang dahan-dahang tumayo. Inayos ang kwelyo ng suit, malamig at walang emosyon ang mata. Ang titig na ginagamit niya sa pagtatanggal ng daan-daang empleyado. "Balak ko sanang bigyan ka ng magandang ending, matandang mapayapa sa luxury nursing home, pero pinili mo ang landas patungo sa kamatayan." "Ano ang gagawin mo?" tanong ko, kalmado na nakakagulat sa sarili ko.
Hawak ko pa rin ang recording pen sa bulsa. Patayin mo ako katulad ng pagpatay mo kay nanay? Parang gasolina ang tanong na, yon sa apoy. Sumigaw si Javier, tumalsik ang laway. Dahil sa kanya, dahil sa matanda at madaldal na yon, kailangan ng kumpanya ng capital turnover, kailangan lang niyang pumirma ng guarantee sa loan. Pero ayaw niya, nangangaral ng moralidad, binantaan pa kaming isireport sa pulis. 500 milyong piso ang utang namin sa sindikato. Naiintindihan mo ba yon? Kaya pinatay mo ang nanay ko? Diin ko sa bawat salita. Dahil sa pera? Dahil sa kaligtasan? Sumigaw si Javier, binagsak ang kamay sa salamin na mesa. Alinman sa kanya ang mamatay o kami ang papatayin ni Lito. Akala mo gusto namin yon? Pero nasa likod na ng tigre, kailangan naming sumakay pati sa'yo. Matandang matigas ang ulo. Pirmahan mo na to, tapos magbigti ka. Gagawan kita ng libing na mas malaki pa sa kay misis. Puro mukha mo sa publiko. Narinig ko ang pagkabasag ng puso ko ng pira-piraso. Hindi dahil sa takot sa kamatayan, kundi dahil lampas na sa hangganan ng tao ang kalupitan nila. Nakarecord na ang lahat sa pen ko. Sapat na para sa life sentence o death penalty. Hindi ako pipirma kahit ano, sabi ko, diretso sa mata ni Marco. At hindi rin ako mamamatay ngayon. Ngumiti si Marco ng mapanuya, nakakatakot ng ngiti. Yumuko siya, binuksan ang attaché case sa ilalim ng upuan. Kinuha niya ang maliit na metal box. Binuksan, may velvet red na lining at syringe na puno na ng clear liquid. Mali ka, Tay, mahinahong sabi ni Marco, parang dinuduyan ng batang pasaway. Mamamatay ka ngayon din dahil sa sobrang lungkot na nagdulot ng heart failure. Naayos na ng forensic doctor namin ang papeles. Binato niya ang syringe, lumabas ang maliit na patak sa dulo ng karayom na kumikinang sa ilaw ng chandelier. Pigilan ninyo siya, utos ni Marco sa dalawang security. Dumagsa sila sa akin na parang gutom na oso. Nagpunyagi ako pero paano makakalaban ng 68 taong gulang ang propesyonal. Binuksan nila ang braso ko, pinindot ang mukha ko sa malamig na mesa malapit sa puddle ng red wine. Amoy ng nara, alak at mamahaling pabango ni Marco. Lahat ay amoy ng kamatayan. Huwag mo kaming sisihin, Tay. Lumapit si Marco. Hawak ang syringe sa taas. Isang tusok lang, walang sakit. Makikita mo na si nanay. Gusto mo yon, di ba? Si Javier ay nakatayo sa tabi. Baliw ang tingin. Gawin mo na, kuya. Bilisan mo. Tusukin mo na. Kunin mo ang thumbprint niya para sa papeles. Naramdaman ko ang malamig na karayom sa liig ko. Dumadagundong ang ugat sa liig ko na parang sasabog. Ito na ang sandali ng buhay at kamatayan, ang hangganan ay... Huminga ako ng malalim, inipon ang natitirang lakas sa dibdib. Hindi ako nagmakaawa, sumigaw ako ng code. Teban Steel, action! May sumabog na salamin, tinusok ang katahimikan. Nabasag ang rear window, mga piraso ng salamin na parang ulan. Nag-roll in ang smoke grenade, pumuno ng puting usok. PNP, lahat tumigil, ibaba ang armas. Malakas na sigaw mula sa loudspeaker, lumampaso sa lahat ng tunog. Mula sa usok, mga pulis sa black tactical gear, heavily armed, dumagsa na parang bagyo. Pulang laser lights ang nagliliwanag sa kwarto. Nagulat si Marco, nahulog ang syringe, natusok sa sahig. Nahulog ang dalawang security nang hindi makapag-react. Tunog ng handcuffs na sumara sa kamay. May matigas na kamay na nagbuhat sa akin, si Mang Teban. Hindi siya naka-uniform, suot pa rin ang lumang jacket, pero may K159 sa kamay na nakatutok sa ulo ni Marco. Putang ina mo! Sigaw ni Mang Teban, puno ng galit. Patayin mo pa ang tatay mo! Nagpanik si Javier, tumakbo patungo sa back door, pero hinawakan siya ng dalawang SWAT. Bitawan ako, negosyante ako, may immunity ako, tawagan ang abogado ko. Sigaw ni Javier, walang saysay na pagpupumiglas. Si Marco ay nakatayo lang, maputla, nakatingin kay Mang Teban tapos sa akin. Naintindihan niya. Naintindihan niyang lahat ay script at siya ang pinaglalaruan. Pumasok ang police colonel, seryosong nag-utos. Kunin ang lahat ng ebidensya, syringe, papeles, gadgets, isil ang crime scene.
Sumandal ako sa pader, hingal. Hinampas ni Mang Teban ang balikat ko. Tapos na, Mang Manuel, ligtas ka na. Tiningnan ko ang dalawang anak ko na ina-escort palabas. Umiiyak si Javier, nagmamakaawa. Si Marco ay tahimik, nakayuko, pero pagdaan sa akin, tumingala siya. Walang pagsisisi sa mata niya, panghihinayang lang ng natalo. Tay, bulong niya ng tuyo. Tumingin ako sa kabilang side, ayaw ko nang makita sila. Matagal nang patay ang mga anak na minahal ko higit sa buhay ko. Ang mga nakaposas na yon ay demonyo na lang na may mukha ng tao. Kinuha ko ang recording pen mula sa bulsa at ibinigay sa Colonel. Lahat nandun, sabi ko, gaan ang boses na parang hangin. Pag-amin plano ng pagpatay, kumpleto. Tumango ang Colonel, tinanggap ang pen ng may respeto. Salamat po, matapang po kayo. Matapang? Tiningnan ko ang handa-handa pang pagkain sa mesa, ang alak na parang dugo sa sahig. Hindi ako matapang. Isa lang akong tatay na mismo ang naglagay sa mga anak sa kulungan para maitago ang huling butil ng kabutihan sa pamilya namin. Lumabas ako sa kwarto na nakakabuwal, pumunta sa veranda. Malamig ang hangin ng gabi sa Baguio, bumalik ang hamog, bumalot sa bahay na puno ng lungkot. Pero sa unang pagkakataon sa maraming araw, nakakahinga ako. Kahit masakit ang bawat hininga na parang tusok ng karayom sa baga. Inilagay ang dalawang anak ko sa kulungan. Tunog ng sirena ang pumunit sa gabi ng Baguio. Nasil ang bahay ng Ginto Corp. Dinala ako sa safe house ng pulisya, isang lumang kondo sa labas ng lungsod, may bantay 24/7. Tinawag nila itong Witness Protection Program. Tinawag ko itong kulungan ng nakaligtas. Nakaupo ako sa maliit na kama, tingin sa labas ng window na may rehas. Dapat masaya ako, nanalo ako. Nahuli ko ang mga anak na walang hiya, napanatili ko ang huling dangal. Pero sa loob ko ay malalim na butas. Ang tanong na, yon ang sumusunod sa akin na parang uod sa buto. Nasaan ang asawa ko? Kung totoo ang hindi pa ako patay, sino ang nasa libingan sa burol ng pine? At kung buhay pa siya, bakit hindi siya lumitaw pagkatapos madakip ang mga anak? Kinabukasan, hiniling ko na buksan ang libingan. Sa una ay tinanggihan ng pulisya, sabi nila igalang ang patay, sapat na raw ang video at recording. Pero sumigaw ako, binundol ang ulo sa pader, binantaan na kakagatin ko ang dila ko hanggang mamatay kung hindi ko makikita ang asawa ko sa huling pagkakataon. Kinailangang makialam si Mang Teban. Naintindihan niya na hindi matatapos ang kaso kung hindi ma-verify ang bangkay. Sa sementeryo, ulan ng hapon na malakas, walang seremonya, walang bulaklak, walang kandila, tanging tunog ng pala na humuhukay, malamig at walang awa. Nakatayo ako sa ilalim ng payong, nanginginig ng buksan ang takip ng lumang kabaong, ang mamahaling kahoy na ipinagmamalaki ni Marco bilang pagiging mabuting anak. Amoy patay ang sumalpok, ginawa ng forensic ang trabaho ng propesyonal at walang emosyon. 5 minuto pagkatapos, umiling siya. Mang Manuel, hindi match ang fingerprint at jaw structure sa medical records ni Aling Elena. Tumakbo ako kahit pinipigilan ng security. Tiningnan ko sa loob. Nakasuot ang babae ng damit na paborito ni Mrs., itim ang buhok na tinina, kahit ang mukha ay may katulad dahil sa makapal na make-up ng embalsamador. Pero hindi si Elena. Isa siyang estranghera, mas payat, mas matigas ang mukha. Isang body double. Natumba ako sa putik, halo ang ulan at luha sa bibig ko na maalat. Hindi pa ako patay. Totoo nga. Pero bakit? Bakit niya ginawa ang kakilakilabot na drama na to? Bakit niya iniiwasan pati ako? Naalala ko ang message, huwag kang maniwala kahit kanino. Siguro alam ni Elena na hindi ko kayang maging malungkot ng totoo kung alam kong buhay siya. Siguro alam niyang kapag naniniwala akong patay na siya, magkakaroon ako ng sapat na galit para itulak ang mga anak sa sulok. Ginamit niya ang pekeng kamatayan niya para iligtas ang buhay ko. Pagbalik sa safe house, hinanap ko ang kaunting gamit na pinayagan ng pulisya mula sa bahay. Nakita ko ang lumang family album na balat na sira. Ang tanging bagay na iginiit kong dalhin pag-alis. Binuksan ko ang mga pahina ng wedding photo na itim at puti, baby picture ni na Marco, kindergarten graduation ni Javier.
Mga pekeng masasayang alaala na parang kutsilyo sa puso ko. Sa huling pahina, nahulog ang lumang postcard. Nakaipit ito sa pagitan ng lining, hindi makikita kung hindi mo pupunitin. Postcard ng Subic Bay, sa likod ay sulat ni Elena na pamilyar. Sa unang pagkakataon nating nakita ang dagat, 25. 25 ang birthday niya. At ang Subic ang lugar 40 taon na ang nakalipas. Noong tumakas kami sa pagbabawal ng pamilya, naupo sa tabing dagat, kumain ng tinapay at nag-promise ng walang hanggang pag-ibig. Nandun siya. Sigurado akong nandun siya. Mang Manuel, oras na ng gamot. Katok ng security police. Itinago ko ang postcard sa loob ng damit. Binigyan ako ng babala ni Mang Teban na may mata si Lito kahit sa loob ng pulisya. Kung isi-report ko ang location ni Elena, sino ang magsasabi na hindi lalabas ang balita? Sino ang magsasabi na walang mangyayaring aksidente sa daan papunta roon? Hindi na ako makapagtiwala kahit kanino. Kailangan kong mag-isa. Nang gabing yon, nagkunwaring sumasakit ang tiyan ko ng husto. Nag-iyak ako ng malakas, humingi na dalhin sa ospital. Natakot ang batang security sa night shift, tinawag ang ambulansya. Sa gitna ng gulo, sa emergency room, sa dami ng tao, nagawa ko ang isang bagay na hindi ko naisip sa buong buhay ko. Tumayo ako. Sumali sa karamihan ng mga taga-alaga ng pasyente. Itinapon ang hospital gown. Nagnakaw ng construction jacket sa upuan. Isinuot ang cap ng mababa, lumakad pabalik sa karamihan, lihim na lumabas sa back door ng ospital. Hindi ako sumakay ng taxi. Naglakad ako hanggang sa bus terminal, sumakay ng overnight provincial bus patungong Central Luzon. Ako, si Mang Manuel, dating bilyonaryo, ngayon ay nakaupo sa lumang upuan sa gitna ng bus, amoy pawis, manok at ingay ng mga manggagawa. Pero hindi ako nahihirapan, malaya ako. Hinahanap ko ang buhay ko. Huminto ang tren sa Olongapo ng medyo liwanag na. Hamog sabay, naglakad ako sa tabing dagat. Masakit ang paa ng matanda pero masigla ang puso na parang binata. Ang memorya ang gabay ko. Ang maliit na bahay na kahoy sabay kung saan kami nag-rent noon ay nandun pa rin. Mas luma na, may lumot na ang bubong, nakatayo mag-isa sa likod ng mga pine na humihiyaw sa hangin. Walang security, walang camera, walang bilyong deal. Tanging tunog ng alon at amoy ng asin. Nagtago ako sa likod ng lumang puno ng nara. Lumabas ang isang figura mula sa bahay, maliit at payat, nakasuot ng lumang brown na barut saya. Umupo siya sa rattan chair sa harap. May hawak na lumang lambat na pinapaayos. Puti na ang buhok niya, hindi na itim na tininatulad sa kabaong. Pero ang upuan niya, ang paraan ng paglingon niya sa hangin. Natumba ako sa buhangin, natigil ang lalamunan ko. Si Elena yon, ang asawa ko, ang babaeng namatay at muling nabuhay para protektahan ako mula sa sarili naming dugot laman. Tumingala siya na parang naramdaman ang tingin ko. Nagsikip ang mata niya sa direksyon ng mga puno. Nahulog ang karayom mula sa kamay niya. Tumayo ako, lumabas sa taguan. Tinangay ng hangin ang puting buhok namin pareho. Sa gitna ng mundong puno ng pagsubok, sa wakas ay nagtagpo ang dalawang matanda na nag-iisa. Bumagsak ang damo sa paa ko habang lumalakad. Umiihip ang hangin ng Olongapo, dala ang asin at hapdi sa ilong. Tumayo si Elena, nahulog ang karayom sa rattan floor, maliit na tunog pero malakas sa isip ko kaysa kulog. Tiningnan niya ako, walang romantic music, walang yakap na takbo tulad sa mga pelikula na pinapanood namin noong bata pa kami. Dalawang matanda lang na sinaktan ng buhay at sariling anak ang nagtitinginan sa tabing dagat na walang tao. Lumapit ako, nanginginig ang paa. Elena? Tawag ko. Basag ang boses na parang alon sa bato. Walang sagot. Tumakbo siya, hinawakan ng payat na kamay ang balikat ko. Hinawakan niya ang mukha ko, balikat ko na parang sinisigurado na buhay ako at hindi guni-guni mula sa lungkot. Yakap niya ako ng mahigpit. Naramdaman ko ang bawat buto niya na dumikit sa dibdib ko. Wala nang amoy ng luxury perfume, amoy isda, araw at hangin, amoy ng nakaligtas. Matandang tanga, bulong niya. Basa ang luha sa balikat ko na damit ng manggagawa. Sabi ko huwag kang maniwala kahit kanino, bakit ka napadpad dito? Kung buhay ka,
Sino pa ang titiwalaan ko kundi ikaw? Umiyak ako. Tumulo ang mga luha na pinigilan ko sa mga nakaraang araw. Bakit? Bakit mo ginawa to? Umupo kami sa rattan chair sa harap ng bahay, tingin sa kalmadong tubig ng bay. Naglagay si Elena ng tsaa para sa akin. Nanginginig pa ang kamay niya pero matalim na ulit ang mata, matatag. Ang titig ng babaeng kasama kong nilabanan ang bagyo ng negosyo. Alam ko ng 1 buwan na ang nakalipas na bumili sila ng lason. Simula niya, kalmado na nakakagulat. Si Javier ay naging careless. Nakita ko ang text niya sa druggist. Nagpa-shadow ako sa phone niya. Hinigpitan ko ang hawak sa tasa. Kaya peking soup ang ininom niya noon? Ngumiti si Elena nang mapait. Trinuko ko ang lason sa isa pang soup. May drug na magpapangisay pansamantala at magpapabagal ng tibok ng puso. Bawal na gamot na ipinahanda ko sa pribadong doktor ko, si Doc Tam. Tam? Nagulat ako. Pero kaibigan yon ni Marco Pera, Manuel? Tiningnan niya ako. Malungkot ang mata. Binayaran siya ni Marco ng 20 milyong piso para sa peking death certificate. Binayaran ko siya ng 10 milyon at pangako na aayusin ko ang paglipat ng pamilya niya sa Australia kung tutulungan niya ako sa drama na ito. Sa mundong ito, ang katapatan ay usapang presyo lang. Naghan ako. Kailangang bilhin ng asawa ko ang sariling buhay gamit ang pera mula sa mga pinagkakatiwalaan. At ang bangkay? Tanong ko. Basag ang boses. Sino ang nasa kabaong? Humugot si Elena ng malalim, tingin sa malayo. Si Aling Belen, isang homeless na madalas kong makita sa charity hospital. Stage 4 lang cancer siya, walang pamilya, namatay noong umaga ng ika-15. Inayos ko ang libing niya at hiniram ang katawan niya sandali. Patay na siya, pero ang katawan niya ang nagligtas sa akin at sa iyo. Tahimik ako. Isang perpektong at malupit na plano ng pagtakas. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tiningnan ko siya. Sumiklab ang sama ng loob. Alam mo ba kung gaano kasakit ang dinanas ko? Akala ko na wala kita ng totoo. Balak ko nang sumunod sa iyo sa libingan. Inilagay niya ang magaspang na kamay sa kamay ko. Hinigpitan. Kung sinabi ko, makakaya mo bang umarte? Makakaya mo bang umupo at kumain kasama nila? Ngumiti sa kanila habang alam mong mga mamamatay tao sila? Gusto kong magkontra pero natigil ang salita sa lalamunan. Tama siya. Mainit ang ulo ko. Mabulag ako sa pagmamahal sa anak. Kung alam kong buhay siya, baka sinalakay ko na si Marco noon din o nabisto ako. Kailangan mong makita, dagdag niya, matigas ang boses. Kailangan mong makita ng sarili mo si Marco na hawak ang syringe. Kailangan mong marinig si Javier na sumusumpa sa iyo. Ang sakit na pinakamalalim lang ang makakapagpabago sa iyo, makakapagpapatindi sa iyo para makulong ang sarili mong dugo. Yumuko ako. Malupit ang katotohanan na parang kutsilyo sa dangal ko bilang tatay. Pero ito ang nagligtas sa natitira kong buhay. Pasensya na, sabi niya ng mahina. Pasensya na dahil pinagdusa kita mag-isa sa impyerno na yon. Hindi, umiling ako. Hinawakan ang kamay niya at hinalikan. Iniligtas mo ako mula sa impyernong yon. Pero ang maikling kapayapaan ay agad nasira. Ang lumang cellphone ni Elena, ang brick na ginagamit niya para makipag-ugnayan sa detective, biglang nag-vibrate ng malakas sa rattan chair. Dinampot niya, nakikinig ng 10 segundo, nagbago ang mukha niya, maputla at tensyonado. Pinatay niya ang phone, tinanggal ang SIM, binje, itinapon sa buhangin. Wala na tayong oras. Tumayo si Elena, hinila ako. Tayo na, agad. Ano yon? Tumayo ako, naguguluhan. Nakulong na sina Marco at Javier pero nandun pa rin ang utang. Mabilis ang salita habang kinukuha ang mga damit at isinasalpak sa duffel bag. Naglabas na ng kill order si Lito. Wala siyang pakialam kung sino ang makukulong. Ang mahalaga sa kanya ay hindi malantad ang money laundering network. Tumingin siya sa akin, takot pero puno ng determinasyon. Ikaw ang may ebidensya, ako ang living witness. Tayo ang mga tinik na kailangang bunutin. Hindi na ligtas ang Pilipinas para sa atin, Manuel. Naghahanap na ang mga sindikato sa border. May 10 milyong piso na bounty sa ulo mo. Natigilan ako. Katatakas lang sa sariling anak, tapos ngayon ay target na ng mga kriminal. Saang pupunta tayo? Tanong ko.
Kinuha ni Elena ang maliit na metal box mula sa ilalim ng kama, kumikinang ang mga diamante, ang huling yaman na dala niya nang tumakas. Thailand, sabi niya ng maikli. Thailand, inihanda ko na ang escape route na 5 taon na ang nakalipas. Noong una kong napansin na sumusugal si Marco. Isinuksok niya ang bag sa kamay ko. Mula ngayon, ikaw si Mang Teban, ako si Aling Belen. Dadaan tayo sa lupa patungong Cambodia. May naghihintay na sasakyan sa National Highway. Tiningnan ko ang maliit na bahay na kahoy, ang payapang bay ng Olongapo kung saan ko lang nahanap muli ang asawa ko. Napakahina ng saya, kakasagi pa lang ay kailangang bitawan para tumakas. Pero sa mata ni Elena, may apoy ng buhay. Sige, hinigpitan ko ang kamay niya. Kahit saan, basta magkasama tayo. Iniwan namin ang bahay, iniwan ang nakaraan na marangal, pero madugo, mabilis na lumakad patungo sa kalsada kung saan naghihintay ang tunay na bagyo. Hindi pa pala pinapayagan ng buhay na magpahinga kami. Ang refrigerated truck ay umuuga ng malakas, itinatapon kami ni Elena sa dingding ng malamig na van. Amoy bedbugs na isda, tubig yelo at kalawang ang sumasalpok, nagpapasakit sa tiyan ko. Sa dilim ng saradong truck, hinanap ko ang kamay ng asawa. Malamig at nanginginig ang kamay niya, pero hinigpitan ang hawak sa akin. Kayanin mo pa, Mrs., bulong ko kahit nilalamon ng ingay ng makina ang salita. Malapit na ang border. Nakahiga kami sa mga sako ng seafood. Tumatakas sa bansang pinaghirapan namin ng buhay para makabuo ng negosyo. Wala nang Chairman Manuel na makapangyarihan. Wala nang sosyal na Aling Elena. 2 matandang refugee na lang kami na may bagong pangalan. Mang Teban at Aling Belen. 6 na oras bago yon, sa isang abandonadong bodega sa labas ng Cebu, nakipagkita ulit ako kay Lito, dating kilala kong smuggler ng kahoy sa border ng Laos. Hinawakan niya ang mga diamante ni Elena sa ilalim ng flashlight, tumawa ng malakas na kitang-kita ang ngipin na madilim sa sigarilyo. Mang Manuel, noon ay ikaw ang may hawak ng apoy, ngayon ay bato na lang ang ipinagpapalit mo para sa buhay mo? Walang sagot ako. Namatay na ang pride ko noong nakita ko ang video ng asawa kong pinipilit uminom ng lason. Mga papeles, itinapon niya ang 2 passport. Maganda ang gawa, lalampasan ang biometric scanner sa Phnom Penh Airport. Pero kung makakakross sa Mokbay border, depende sa paan ninyong 2. Kinuha ko ang mga passport. Mas matanda, mas payat, mas probinsyano ang itsura namin sa foto. Kapalit ng 2 maliit na libro na for yun ay lahat ng diamante na pinag-ipunan ni Elena sa buhay niya, pero mura para mabili ang buhay. Biglang tumigil ang truck, sigawan sa labas, katok sa pinto. Inspection, buksan. Tumigil ang tibok ng puso ko, hinigpitan ni Elena ang hawak, bumaon ang kuko sa balat ko. Mga tauhan ni Lito o pulisya? Bumukas ng kaunti ang pinto. Nag-scan ng flashlight sa mga styrobox na puno ng frozen squid. Nagsiksik kami sa pinakamadilim na sulok, tinakpan ng maduming tarp na puno ng fish scales. Pinigilan ko ang hininga. Kung ibubukas nila ang tarp, tapos na ang lahat. Ano yang dala? Mga pusit na sariwa papunta Cambodia, boss. Bilis na, matutunaw to. Sagot ng driver, mahina at may tunog ng pera na iniaabot. Tumigil ang liwanag sa paa ko na medyo nakausli. Ipinikit ko ang mata, naghintay ng sigawan, pero wala. Bilisan mo! Sumara ang pinto, bumalik ang dilim. Huminga ako ng malalim, malamig ang pawis sa likod. Nabuhay ulit kami. Gitna ng gabi, malakas ang ulan sa border na parang gusto niyang burahin ang lahat ng bakas. Iniwan kami ng truck sa isang maduming daan 2 kilometro mula sa Mokbay Gate. Lakarin ninyo ang bukid na yan para makakross sa kabilang side. Itinuro ng driver ang madilim na ulan. Bilisan ninyo, walang flashlight. Good luck. Umalis ang truck, iniwan kaming 2 sa gitna ng kawalan. Hanggang tuhod ang putik, bawat hakbang ay laban. Umiihip ang hangin, tinatamaan ng ulan na parang karayom. Nadulas si Elena, natumba sa putik. Manuel, hindi ko na kaya. Mahina ang boses niya, halos lunukin ng ulan. Magpatuloy ka na. Iwan mo ako. Yumuko ako, tinulungan siyang tumayo. Putik ang mukha niya, pero nagniningning pa rin ang mata sa determinasyon. Wala yang sinasabi mo.
Sigaw ko na mas malakas pa sa kulog. Pangako ko sa'yo na aalagaan kita habang buhay. Hindi salita-salita lang ang pangako ng Manuel na to. Lumuhod ako. Sumakay ka. Mahina na ako. Nanginginig siyang yumakap sa liig ko. Kinagat ko ang labi, inipon ang natitirang lakas sa mga paa. Hindi gaanong mabigat siya kumpara sa mga pasanin na pinagsamahan namin. Hakbang ng hakbang, hinila ng putik ang paa, binabato ng ulan ang mukha, pero mas malakas ako kaysa dati. Noon, binuhat ko siya sa threshold sa araw ng kasal. Ngayon, binuhat ko siya sa hangganan ng buhay at kamatayan. Lumakad kami sa dilim na parang dalawang langgam laban sa buong mundo. Pero wala nang makakapaghiwalay sa amin. Maliwanag ang Phnom Penh Airport sa ilaw. Nagpalit kami ng damit na putik sa ordinaryong turista na binili sa palengke. Ako, si Mang Teban, polo shirt at khaki pants. Si Elena, si Aling Belen, floral dress at reading glasses. Parang ordinaryong mag-asawang matanda na bumibisita sa apo. Pero dumadagundong ang puso ko sa immigration counter. Kinuha ng officer ang passport ko, binuksan-buksan. Tiningnan ako tapos ang litrato. "Saan pupunta?" tanong niya sa broken English. "Thailand, bisitahin ang apo," sagot ko. Pilit na kalmado kahit mahigpit ang hawak sa counter para hindi manginig. Nagsulat siya sa computer. Parang tumigil ang oras, bawat segundo ay parang taon. Kung ma-detect ang fake fingerprint, kung nasa blacklist ako. Thud! Tunog ng stamp, pinakamagandang tunog na narinig ko. "Go ahead!" Kinuha ko ang passport, halos matumba sa ginhawa. Dumaan kami sa security. Sa kabilang side ay freedom. Bago sumakay sa eroplano, pumasok ako sa CR. Tinanggal ko ang huling SIM na nakakonekta sa Pilipinas. Tiningnan ko ito ng huli. Sa SIM na yon ay mga numero ng business partners, kaibigan, at pati ng mga anak na nasa kulungan. Ito ang huling tali ko sa pangalang Manuel. Binja ko ito, tunog ng plastic na nabasag. Itinapon ko sa kubeta at nilagyan ng flush. Nawala ang lahat sa tubig. Paalam sa nakaraan, paalam sa yaman, paalam sa sakit. Lumabas ako, nandun si Elena sa gate. Hinintay ako. Hinawakan niya ang kamay ko at ngumiti. Matagal ko nang hindi nakita ang payapang ngiti na, "Yon. Ready ka na ba, Mang Teban?" "Ready na, Aling Belen." Tumakas ang eroplano. Iniwan ang Phnom Penh na kumikinang sa ibaba. Tumingin ako sa bintana. Ang Mekong River ay parang itim na ahas na gumagapang sa gabi patungo sa Pilipinas. Doon ako ipinanganak, nakipaglaban, nanalo at natalo. Doon nakalibing ang kabataan ko at ang bangkay ng estrangherang namatay para sa asawa ko. Tumulo ang luha sa pisngi ko, pero paglingon ko, nakasandal na ang ulo ni Elena sa balikat ko, natutulog na. Pantay ang hininga niya, mainit. Hinigpitan ko ang kamay niya. Sa unahan ay Thailand, hardin ng ubas, mga araw na hindi na kailangang lumingon. Malaki ang halaga ng kalayaan, buong yaman. Pero kapalit nito, ang payapang tulog ng babaeng katabi ko, malaki ang naging kita ko. Ang sikat ng araw ng hapon ay parang pulot na dumadaloy sa mga burol, ginintuan ang mga ubas na hinog na. Umiihip ang hangin mula sa dagat, maalat pero iba sa Olongapo. Sapat para pakalmahin ang mga kalyo sa kamay ko. 5 taon na ang lumipas mula sa gabing yon ng ulan at takas sa border. Ako, si Mang Manuel, dating hari ng real estate sa Pilipinas, ngayon ay si Mang Teban, simpleng magsasaka sa lumang bahay na bato sa gilid ng maliit na bayan dito. Tuwing madaling araw, gumigising ako bago sumikat ang araw, magpuputol ng sanga, magdidilig, maglalagay ng abono. Wala nang board meetings na tensyonado, wala nang bilyong kalkulasyon, wala nang takot na lasunan ng sariling anak. Tanging rustling ng dahon ng ubas at tunog ni Elena ngayon ay Aling Belen na abala sa kusina. Papasok ako, hugasan ang kamay mula sa lupa. Inilalagay niya sa mesa ang toasted bread, goat cheese, olives. Simpleng pagkain, malayo sa dating lobster at gold-plated beef. Pero masarap ito sa akin dahil alam kong walang lason, walang trahedya. "Lumabas ka na naman sa internet cafe?" Tanong niya, mahina pero nagsusuri. Tumango ako, inilagay ang tinapay, maalat ang lalamunan. "May balita ba?"
Tahimik ako sandali, tingin sa bintana kung saan ang dagat ay berde at payapa. Si Marco wala na, sabi ko, basag ang boses. Nagpakamatay sa kulungan gamit ang sinturon. Natigilan si Elena, nahulog ang basahan sa sahig. Hindi siya umiyak, umupo lang siya, blanko ang tingin. Kahit sila ay mga anak na demonyo, kahit sila ang nagtulak sa amin sa bangin, si Marco pa rin ang dinadala niyang 9 na buwan, ang batang inaantok niya ng gabihan noong may lagnat. Si Javier? Tanong niya, mahina. Life sentence, walang parol. Ang kumpanya, wala na. Kinuha ng gobyerno, isinara para bayaran ang utang sa publiko. Burado na ang Ginto Corp sa mapa. Tahimik ang kusina, mabigat na katahimikan ng 2 nakaligtas na tumitingin sa abo ng buhay nila. Hinawakan ko ang kamay ni Elena, malamig ito. Kasalanan natin to, bulong niya. Masyado tayong abala sa pera, sa pangalan, nakalimutan nating turuan silang maging tao. Ginawa natin silang halimaw, tapos tayo mismo ang nilamon nila. Huwag mo nang pag-isipan pa, hinigpitan ko ang kamay niya. Pinili nila ang landas nila. Tayo, kailangan nating ipagpatuloy ang natitirang buhay para sa kabutihang itinapon nila. Sa mga sumunod na araw, mas naging abala kami. Dinurog ang mga hinog na ubas sa paa, lumabas ang pulang katas. Tinitingnan ko ito, iniisip ang buhay ko. Dapat durugin, dapat madaganan hanggang sa dulo, saka lang mailalabas ang pinakamasarap na lasa ng kapayapaan. Gumagawa kami ng wine. Wine ng Mang Teban at Aling Belen, walang fancy label pero puno ng tiyak ng karanasan at tamis ng kalayaan. Hindi alam ng mga kapitbahay kung sino kami. Kilala lang sila sa amin bilang 2 matandang Pilipino na tahimik, laging magkasama na parang anino. Noon, ang motto ko ay, huwag maniwala kahit kanino. Ngayon, sa lupang dayuhan, ang aming mantra ay, ikaw lang ang pinaniniwalaan ko at ako sa iyo. Nakaugnay kami na parang 2 lumang ubas na magkahawak sa gitna ng bagyo sa gulpo ng Thailand. Sa bagong taon ng ika-5 taon, malamig ang hangin. Naghanda ako ng maliit na handaan sa veranda. Isang manok na nilaga, mahirap hanapin ng free range dito. Xoy at bote ng homemade wine. Nagpasindi ako ng 3 kandila, lumipad ang usok patungong silangan. Patungo sa Pilipinas, lumuhod ako, 4 na yumuko. Salamat sa langit at lupa sa daan ng buhay. Salamat sa mga ninuno na nag-ingat. At salamat kay Aling Belen, ang babaeng walang pinag-aari na namatay para sa asawa ko sa libingan sa Baguio. Dumaloy ang lungkot sa bayan, naaalala ang po, ang hamog sa Baguio, ang ingay ng palengke sa Maynila. Pero alam ko, sarado na ang daan pa uwi. Ang halaga ng kapayapaan ay pagkatapon. Isang hapon habang pinipinturahan ko ang mga bote ng wine, dumaan ang postman sa gate. Isang liham na walang stamp, walang sender, tanging pangalan, Mang Teban, Thailand. Natigil ang puso ko. Paano nila kami nahanap? Muli bang sindikato o Interpol? Natahimik si Elena sa likod ko. Nanginginig akong binuksan ng sobre. Walang papeles, walang banta, tanging litrato at maikling sulat. Ang litrato ay ng libingan na marmol na puti sa gitna ng sementeryo, palibot ay hydrangea. Sa lapida, Aling Belen, utang na loob ng pamilya. Sa likod ng litrato, matigas na sulat ng lalaking nagbigay ng buhay sa hustisya. Salamat sa pagbigay mo sa kanya ng pangalan. Hindi na siya wandering soul. Matulog ng mahimbing, mga kaibigang matanda. Teban still. Nabitawan ko ang kamay. Nahulog ang litrato sa mesa, mainit ang luha ko. Sa unang pagkakataon sa 5 taon, nawala ang mabigat na bato sa dibdib ko. Si Mang Teban, ang peking detektib, ang tanging kaibigang natira, lihim na nagbayad ng huling utang na loob para sa amin. Hindi lang niya kami nahanap, patunay na buhay pa ang galing niya, kundi pinili niyang manahimik, protektahan ang sikreto. Ipinadala niya ang litrato, hindi para takutin, kundi para sabihing tapos na ang lahat. Mabuhay ng payapa. Kinuha ni Elena ang litrato, pinindot sa dibdib, umiyak ng malakas, iyakan ng paglaya. Lumabas ako sa veranda, tingin sa dagat. Lalubog na ang araw, pula ang langit at tubig. Naglagay ako ng 2 baso ng wine. Inumin mo, inabot ko kay Elena, para kay Aling Belen,
para kay Teban Steele at para kina Mang Teban at Aling Belen. Nagtagpo ang baso, malinaw na tunog ng kristal. Ininom ko, nawala ang pait, natira ang tamis sa dila. Tinangay ng hangin ang puting buhok ko. Huminga ako ng malalim, nadama ang kalayaan sa dibdib. Natulog na ang nakaraan. Bukas, muli sisikat ang araw sa hardin ng ubas na to at muli kaming mabubuhay.